Pakinggan po natin itong isinuwalat ni Anthony Taberna patungkol po sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Dahil dito po sa sinabi niya nung narinig ko to, talagang nawalan na po ako ng amor kay Anthony Taberna bilang isang journalist. Pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. Ito na po. Kasi yung drugs, pasensya na kayo. Hindi ako masyadong palo dun yung campaign against illegal drugs, tama yun. Pero ako kasi may mga personal akong kakilalang mga otoridad ng pulis na hindi ko naman kayang sabihin sa inyo dahil nagsinabi nila in confidence na napipilitan silang magtumba ng mga tao para lang merong accomplishment. Hindi po ako masyadong sang-ayon doon. Bagamat gusto ko na tutukan yung illegal drugs pero hindi sa ganung paraan. By the way, putol po yung video na yan, ano? Ayan lang po yung nakita kong pakalat-kalat po sa TikTok, no? Pero maliwanag naman po yung sinabi niya. Sabi niya, meron siyang parang knowledge na may mga official ng police na sinasabi or nag-share sa kanya na pipilitang magtumba yung mga tao para lamang daw may accomplishment, no? Pwede niyo balikan yung video. So, yun po yung naaalala ko sa sinabi niya. Again, putol po yan, pero yun lang po yung bibigyan natin ng reaction yung sinabi niya. So, ang sa akin lang, meron ka palang ganyang knowledge, no? Bakit hindi mo yan isinuwalat noon nung panahong kasagsagan ng war on drugs, no? Parang wala kasi akong natatandaan na report ni Anthony Taberna noong mga panahong ang daming natutumba dahil sa tokhang. Wala akong nakita na sinabi niya yan, no, na inilantad niya yan sa publiko. Hindi naman niya kailangang sabihin yung mga pangalan ng mga opisyal Yung sabihin lang niya sa publiko na may ganito palang kalakaran nung panahon ng war on drugs nung nakarang administrasyon. Wala po ako natatandaan na shinare niya yan or isinuwalat niya yan sa mga report niya sa publiko. Wala po ako natatandaan ganun, no? Kasi ako naniniwala na kung journalist ka, may responsibilidad ka na ihayag sa publiko, sa taong bayan, yung katotohanan, no? Again, hindi naman niya kailangang isiwalat yung identity ng mga polis na nag-share sa kanya ng ganoong sistema or kalakaran sa kanilang kapulisan, ano? Pero yung man lang sana na ipaalam sa publiko na may ganitong nangyayari, no? I think responsibilidad 'yon ng isang journalist, no? Again, wala po ako natatandaan na sinabi niya yan, shinare niya yan, or isinapubliko niya yung ganyang knowledge niya noong panahon ng tokhang. Ngayon ko lang nalaman, nung nakita ko po yung video na yan, napakalat-kalat sa TikTok. So, correct me if I'm wrong, no? Kung meron siyang mga ganyang report dati. Pero ngayon ko lang po talaga nalaman. Kayo po ba? So, ang sa akin lang, kung ngayon lang yan isinuwalat, ngayon lang yan sinare sa publiko, bakit ngayon lang? 'Di ba? Kasi sabi ko nga, ako po naniniwala na ang journalist ay may responsibilidad, no, na isiwalat ang tama, totoo at mga bagay-bagay na dapat na nalalaman ng publiko. Yun po yung para sa akin, ano. Pero meron pala siyang ganun knowledge, bakit ngayon lang niya ibinabahagi? So talagang nawalan na po ako ng amor. Dati nanonood ako diyan. Ilang taon na rin nakakalipas, ngayon hindi na. Nakikita ko lang yung mga video niya, kaya nabibigyan ko po ng reaksyon. Pero never ko na pong tinangkilik ang mga programa niyan. Never ko na tinangkilik, no? Talagang nakakadismaya na sa isang reporter mo pa maririnig na meron palang ganitong knowledge, pero isinuwalat, late na, no? Again, ngayon ko lang po nakita yan. Ngayon ko lang po narinig na nag-discuss ng ganyan si Anthony Taberna. So, anong reason kung bakit late mo nang shinare yan sa publiko? Bakit hindi mo yan shinare noong panahong kasagsagan ng tokhang? Anong dahilan? Hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka mo sinishare yan sa publiko dahil turn off ka sa mga Duterte kasi nagbabanggaan ng Duterte at Marcos ngayon. So yun lang po yung naiisip kong dahilan, ano? Pero pagdating sa pagiging journalist ni Anthony Taberna, wala na po akong tiwala sa kanya. Pasensya na po, pero ganoon na po yung tingin ko sa kanya. At matagal na po akong nawalan ng ganang manood dyan at makinig dyan, ano? Lalo na nung panahon may mga kudayan patungkol kay Atty. Leni Robredo. Nung panahon magdedebate ang mga presidential noon. Yung mga tipong ini-insinuate yan na talagang hindi ko nagustuhan Hindi ko talaga nagustuhan. So, yun lamang mga kababayan, mga kakamping. Ano pong masasabi nyo dito sa binahagi ni Anthony Taberna na mukhang late na po niyang binahagi yan, ano? Sobrang nakaka-turn off. Ilagay nyo lang po sa comment section below. Maraming po salamat sa panonood. Sana po maliit ang video natin at magkita-kita tayo sa susunod. Salamat po.